Shalom Alaikum. Isang pinagpalang araw ng Martes sa ating lahat, mga kapatid. This is our Preaching in the Wilderness series at binabasa natin araw-araw ang Ebanghelyo ng Panginoon. Binabasa natin ang Ebanghelyo na kung saan binabasa din sa lahat ng mga Katolikong simbahan. At ang mabuting balita natin ngayon ay hango ayon kay San Lucas, Ebanghelyo ayon kay San Lucas, bato na ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyan ay guguho, walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo at nang hindi maligaw ninuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Mesiyas. At dumating na ang panahon, huwag kayong susunod sa kanila, huwag kayong mababagabag kung makakabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karakaraka ang wakas. At sinabi pa niya, makipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na mga bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Thank you, Pablo, for that. Debe. So, ang Ebanghelyo natin ngayon, kung makikita ninyo ang pinag-uusapan about eschatological things. O pag sinabing eschatological things, ay mga patungkol sa mga wakas ng panahon ang pinag-uusapan. Sapagkat nung Sunday ay nagdiwang tayo ang Christ the King Sunday, kung saan ipinagdiriwang natin yung paghahari ng Diyos. At makikita natin doon sa pagbasa sa Ebanghelyo at sa first reading at saka sa second reading, ay makikita natin na sa unang pagdating ng Panginoong Jesucristo ay isa siyang meek and humble na hari na dumating. At ang kanyang unang pagdating ay ang kanyang pag-aalay ng kanyang sarili para iligtas ang kanyang bayan, ang mga tao sa kanilang mga kasalanan. Yan sinasabi sa Mark chapter 10 verse 45. At sinasabi din doon sa ipinaliwanag kay San Jose, doon sa kanyang panaginip sa Matthew chapter 1 verses 21 to 23. Ngunit yung mga first reading at saka second reading ay ipinapakita yung pagbabalik ng Panginoon sa kanyang ikalawang pagdating or sa kanyang pagbabalik muli, ay He's not anymore a meek and humble king, but a righteous and glorious and majestic king. Kung sa unang pagdating niya, nakasakay lang siya sa asno, pero sa kanyang pagdating, makikita natin doon sa Daniel chapter 7 verse 13 to 14, na sa pangitain ni Daniel, nakita niya na nakasakay ang Panginoong Hesukristo sa mga alapaap. So, it's a different settings na. So, yan mga kapatid. Ang Ebanghelyo ngayon ay pinag-uusapan yung patungkol sa pagkawasak ng Jerusalem, kung saan, kung titingnan ninyo maigi, ang pagkawasak ng Jerusalem ay idinugtong sa eschatology, yung sa
pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Ano ang significance nito? Bakit ganun ang ginawa ng Panginoon na yung pangyayari? Kahit yung sa Matthew 24, basahin niyo dun sa pagkasulat ng Ebanghelyo, ayon kay San Mateo sa Matthew 24, ay nakahalo din yung pagkawasak ng Jerusalem at yung kanyang muling maluwalhating pagbabalik. Ano ang significance nito, mga kapatid? Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, mga kapatid, na kung papaano nagkaroon ng katuparan at naganap yung sinabi niya na mawawasak ang Jerusalem. He mentioned it around AD 33, approximately AD 33, at yung pagkawasak na Jerusalem ay nagkaroon ng katuparan noong AD 70. So pwede natin ma-check yan sa Google or even si AI Meta sa Facebook. Meron ng AI Meta, tanongin nyo ay napakagaling at sasagutin niya kayo. Kung talagang totoo ba ito nangyari, yung AD 70, yung pagkawasak ng Jerusalem. So nawasak ang Jerusalem, na diaspora sila, dahil napunta sila sa iba't ibang bansa. Kaya nga noong panahon ng World War II, maalaala nyo na sa Europe ay halos mga 6 na milyon na mga Hudyo ang pinagpapatay ni Hitler. At yung ibang mga tumakas na Hudyo ay tinanggap hindi ng ibang bansa kundi ng Pilipinas noong panahon ng Pangulo si Manuel Lues Quezon. That is why yung relationship ng Israel at ang Pilipinas ay ganoon na lamang na ang ating mga kababayan ay makakapunta sa Israel na kahit walang visa o may mga certain documents lamang na require. So, at then, noong 1948, noong sa UN Convention, nagkaroon ng pagbubuto kung ibabalik ba as a state of Israel. Try to imagine, noong AD 70, nagkaroon sa diaspora na ganoon kahabang panahon, na diaspora sila sa iba't ibang bansa. And then, noong 1948 ay pinagdebatihan sa UN kung ibabalik ba ang UN, ang Israel as a state. At makikita natin na nagkaroon ng tie. At ayon sa aking napag-alaman, ang nakapag-break ng tie ay walang dili iba kundi ang ating kababayan na si Carlos P. Romulo, itong lolo ni Roman Romulo ng Pasig. So, nabalik as a state ang Israel. Yan. I-check nyo na lang. Ecclesia Supplic, the church will supply. So, i-check nyo na lang kung totoo ba yung sinasabi ko, hindi. Yun yung nangyari. Then, Sis Ime, good morning po. Then, nung bumalik sila, ang Israel ay kaagad noong 1967 ay dinigma sila ng mga neighboring countries nila na Muslim. Yan, yung sinasabi nila na parang sila yung sila ngayon lumalabas na sila yung occupier. But we know that if we are reading the Bible, we know that Israel is belong to the people of Israel. Hindi sa kanino pang bansa, hindi para sa kanila. That is why noong 1967 nagkaroon ng digmaan, pinagtulungan sila ng mga neighboring countries ng mga Muslim, ay hindi sila nagtagumpay. Sapagkat yun ay nakahula na sa Psalm 83, mga kapatid. Basahin niyo yung Psalm 83. Kaya until now, kahit anong gagawin nila, since na ang Israel ay bayan ng Diyos, ay walang makagigiba niyan, mga kapatid. So, ang Ebanghelyo ngayon, yun yung mga little background na itong nasira yung Jerusalem noong AD 70, nagkaroon ng katuparan. At bakit isinama ng Panginoon yung pagkukwento niya sa pagkasira ng Jerusalem at itong eschatological events sa kanyang muling pagbabalik. Ibig sabihin, sinasabi niya na kung gaano katotoo na nangyari or mangyayari yung sinabi niya noong AD 70, ganun din ang kanyang muling pagbabalik ay totoo at totoong mangyayari whether we like it or not, mga kapatid. That is why doon sa Luke chapter 19 verse 27, pagdating ng Panginoong Jesucristo, itong mga tao na ayaw tinatanggapin siya at kilalanin bilang hari, ang sinasabi ito,
Pagdating sa Judgment Day, sabi niya, sa Luke chapter 19, verse 27, sabi rito, mga kapatid, ito mabigat tungkol naman sa mga kaaway kong ayaw ako na ako'y maghari sa kanila, dalhin ninyo rito at patayin sa harapan ko. So it is a parable ng Panginoon na kinukwento niya na sa kanyang pagbabalik sa mga taong ayaw tumanggap sa kanya bilang hari ay may kaparusahan na tatanggapin pagdating ng araw. So, kung ang Panginoong Jesucristo sa unang pagdating niya, He is a meek and humble King who offered Himself for our salvation. He is a Savior sa una niyang pagdating. But in His coming, in His final coming, He is no longer our Savior but our just judge. Kasi niligtas niya na tayo He provided us the means of salvation. Ando na yung mga sacraments na ibinigay niya sa simbahan. Nag-institute siya ng simbahan, nagtatag siya ng simbahan, at nag-iwan siya ng mga sakramento na magpatuloy at magsagawa ng patuloy na pagliligtas ng Panginoon. Kaya nga sa kanyang pagbabalik, kung makikita natin doon sa Matthew 25:31-46, ando na yung pagdating ng Panginoong Jesucristo, sinasabi doon na ang mga kambing, ang mga tao ay paghiwa-hiwalayin niya katulad ng paghiwa-hiwalay ng isang pastol sa mga tupa at mga kambing doon sa Matthew 25:31-46. At yan yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10 na sa pagdating ng Panginoon, sa pagharap natin sa hukuman ng Panginoon, tayo ay hatulan niya ayon sa ating mga ginawa, mabuti man o masama. So, yan yung background ng Ebanghelyo, mga kapatid. Dito sa part ng Luke chapter 21, verse 8, ito yung isa pa sa pinag-iingat sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Sabi niya, mag-ingat kayo at nang hindi kayo mailigaw ni numan, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Mesiyas, at dumating na ang panahon, huwag kayong susunod sa kanila. So sa mga darating, may mga darating. Ibig sabihin, pag sinabing may mga nadarating, may nauna. May nauna, which is the Catholic Church, mga kapatid. For the first 1,000 years, mga kapatid, lalo na yung mga Katoliko dati na na-convert sa ibang mga sekta, for the first 1,000 years, tingnan nyo yung kasaysayan. Ano ba yung mga sekta or even yung sekta at denominasyon mo na kinakaaniban ngayon ang naroon na noong unang siglo? Wala po, mga kapatid, for the first 1,000 years. Of course, mayroong mga nag-exist, mga heretical group, katulad ni Arius. Mayroong mga ganun. But they are not, hindi sila yung mga Kristiyano na sa ngayon. Of course, may parang na-resurrect yung Arius sa panahon natin ngayon. Okay? Kung titingnan mo sa lahat ng mga sekta na mayroon tayo ngayon, titingnan nyo yung kasaysayan nila. Tanungin mo yung kasaysayan nila kung kailan sila nagpasimula. Kaya ang sabi dito ng Panginoon, babala niya na maraming mga darating. Ibig sabihin, andito na, nagtatag na ng Panginoon ng kanyang iglesia, mayroong mga darating. Mayroong mga darating. Ibig sabihin, huli. Mga nasa huling panahon. Nasabi, magpapakilala, mag-ingat kayo at nang hindi maligaw ninyo sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at magsasabing ako ang Mesiyas at dumating na nga ang panahon, huwag kayong susunod sa kanila. So ang balabala sa atin ng Panginoon, ang sinasabi sa atin ng Panginoon, huwag tayong susunod sa kanila. So they can be easily recognized. Who are they, mga kapatid? Tingnan mo yung mga sekta at denominasyon, kailan lumutang. Yun lang, mga kapatid. Di ba sa dami-dami ngayon ng sekta at denominasyon? Kasi kahit i-include nyo na yung Catholic Church, i-eliminate ninyo ng one by one by knowing kung kailan sila itinatag. Para ma-distinguish mo kung saan yung simbahan na itinatag ng Panginoon Jesucristo. I-try nyo.
Kahit yung sektang kinabibilangan mo, kapatid, itry mo tanongin, kailan ba itinatag itong sekta ko? Sino nag-ordain sa pastor ko? Sino nag-ordain doon sa pastor na nag-ordain sa pastor ko? Malalaman nyo, i-eliminate nyo one by one until sa time na maubos mo ko hanggang sa matira na lang yung isa. I-search yung mga kapatid. So yun. Sabi niya, at itong gagamit, mag-ingat sapagkat maraming darating sa aking pangalan. Ginagamit yung pangalan ng Panginoong Kristo. Kasi kung hindi na gagamitin ang pangalan ng Panginoong Kristo, paano sila makaakay? Even ang pangalan ngayon ng Catholic Church ay marami na pong gumagamit. Bakit? To deceive, to confuse other Catholics, at maraming ang sumusunod sa kanila. May Universalist Catholic Church, Apostolic Catholic Church, ang dami na, basta marami pa. Meron na ngayong Master Pope. Meron na ngayong si Pope Michael. Dami na, mga kapatid. Pero ang babala sa atin ng Panginoong Kristo dito, sabi niya, huwag kayong sumunod sa kanila. Ito yung mga tinutukoy ng darating, at sinasabi sa banal na kasulatan dito sa 1 John chapter 2 verse 19, mga kapatid. At ito yung sinasabi na related dito sa Ebanghelyo sa mga Luke chapter 21. Sa 1 John chapter 2 verse 19, mga kapatid. Okay. Ang sabi dito, bagamat sila'y dating kasamahan natin, take note, bagamat sila'y dating kasamahan natin, hindi natin tunay na kaisa mga taong iyon. Sapagkat kung sila'y tunay na nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila, kaya maliwanag na silang lahat ay di tunay na atin. So you see? So itong mga tao na ito na mga darating ay mga dati nating kasamahan din. Kahit i-check nyo yung founder ng mga sekta at kinaaniban nyo. Ang tatay, ang pastor na nag-ordain sa kanya, at yung nag-ordain na pastor sa pastor niya, malalaman nyo kung saan ang galing. Yun, that is, isa yun sa paraan, mga kapatid. Sabi dito ng Biblia, 1 John chapter 2 verse 19, sila'y dati nating mga kasamahan, ngunit nagpapatunay na hindi natin sila kasama sapagkat umalis sila. Umalis sila at nagtatag sila ng karnilang mga sekta gamit ang pangalan ng Panginoon. Gamit ang mga talata sa Biblia sa kapinarehistro yung kanilang denominasyon sa Securities and Exchange Commission. So, ang isa sa safeguard na ibinigay ng Panginoon, parang safeguard na tinatawag, isa sa safeguard na ibinigay sa atin ng Panginoon para hindi tayo maligaw, sabi niya, huwag kayong sumunod sa kanila. Huwag kayong maniwala sa kanila. Meron, alam niyo ba na, di ba, isa na nga, na-expose na nga meron dito sa atin. May nagpapakilala ng mga apostol. Hindi natin alam kung sino humirang sa kanila bilang apostol. Meron nagpapakilala na sugo at anghel. Kaso lang, natalo sila dun sa isa. Ay nagpakilala na appointed son. Di ba? Nagpapakilala na appointed son. Ayun, under investigation ngayon. At marami pang ilaba, mga kapatid. Kanya-kanya silang claim ng title at kanya-kanya silang claim sa talata sa Biblia. Pero ang sabi nga ng Panginoon, ang sabi dito sa Luke 21 verse 6 sa huling part, sabi niya, verse 8, sabi niya, huwag kayong susunod sa kanila. See? Meron pag isang nagpapakilala, mga kapatid, yung isang sekta, yung binabala ko lagi nga sa inyo, na itong grupo na ito ay mga
kapag mag-friend request sa inyo, mga Chinese yung mukha nila. Pero kung titingnan niyo yung profile nila, mga Tagalog sila. And they are talking about the Word of God. And they are talking about the Word of God. And then, makipag-invite sila, mag-ano sila sa GC mo. I-invite ka nila sa GC, then, ang totoo pala niyan, ang kanilang pagsasabihin ay, ang kanilang pananampalataya ay dumating na raw ang Panginoong Jesucristo in the person of their founder. Ang sabi ng banal na kasulatan, ito yung babala sa atin, huwag kayong sumunod sa kanila. (7-11), sabi niya, gusto mo bang makipag-live debate kung yan pananampalataya matuto? 7-11. Ay, ano ba ang sekta mo? 7-11. 7-11. Ano po ba ang sekta mo? Denominasyon. Sige nga, sabihin mo sa akin kung ano sekta mo, denominasyon. Baka Inc. 1914 ka lang. Kung Inc. 1914 ka, hindi ako makipag-debate sa inyo. Hintayin ko na lang yung second round debate nyo. Hintayin ko na lang yung second round debate nyo kay Father Darwin Gitgano. Yun na lang. Kasi dito sa TikTok nakikipag-debate palagi sa inyo si Hams Keray eh. Yung pinagmamalaki mo na Revealers Convention, hindi nga makapag-reveal ng mukha eh. So, yung sekta mo, sad to say, yan yung kasama sa binabanggit na sa Luke chapter 21, verse 6 na sinasabi, marami ang darating sa aking pangalan, magsasabi ako Mesiyas at dumating na nga ang panahon, huwag kayong susunod sa kanila. So, ayun lang. Hindi, kung Inc. 1914 ka, hintayin ko na lang yung second round debate nyo kay Father Darwin. Nung nakipag-debate yung si Parba, di ba? Yung live nyo kalagitnaan pinutol. Nako. Hintayin ko na lang, 7-11, hintayin ko na lang yung debate ninyo kay second round kay Father Darwin. Maniniwala ako. Okay? So mga kapatid, ang sinasabi sa atin ng Panginoon Jesucristo dito ay binabalaan tayo na huwag kang sumunod sa kanila. Huwag kang sumunod sa kanila. Kasi dito sa atin sa Pilipinas, ang daming nagpakilala na sugo, pinag-aagawan yung mga talata sa Biblia na sila kuno yun. Pero pag tanungin mo about sa kasaysayan ay hindi nila mapatunayan. Kasi kapag maraming nag-claim sa isang talata, then they need to make a proof na sila yun. Itong Inc. 1914, kiniklaim nila na natalikod ang simbahang itinatag ng Panginoon Jesucristo, mga kapatid. Pero dangan nga lamang ang kanilang doktrina ay kinopya nila sa Mormons. Nauna ang Mormons sa claim. So dapat sila muna dalawa magdebate kung sino sa kanila yung totoong sugo. Mas talo sila ng Mormons kasi may aklat ang Mormons, mga kapatid, na bilang patunay na kinausap ko si Joseph Smith. Kaya tingnan niyo yung simbahan ng mga Inc. 1914, may tulis din sapagkat ang kinopya nilang doktrina ay galing sa Mormons. And then, pati yung tulis, kinopya din nila. Ayan. So, sila yung nag-claim na talikod daw ang iglesyang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Pero kung titingnan natin yung mga hula, wala silang maipoprovide na natalikod. Ang gagamitin lamang nila yung sa 1 Timothy chapter 4, verse 1 to 3. And then yung doon sa Matthew chapter 24 na sinasabi doon
na maraming tatalikod. Maraming tatalikod. Pero hindi sinasabi na ang iglesia ang tatalikod. So, doon pa lang mga kapatid. Kasi itong mga denominasyon ay magsasalita sila gamit ang Biblia, gamit ang pangalan ng Panginoon Kristo. Kasi sino ang maniniwala kung hindi nila gagamitin ang pangalan ng Panginoon Kristo, mga kapatid? Di ba? So, yun yung babala sa atin. Sa ating panahon ngayon, ito binabanggit na Luke 21 verse 6, huwag kayong sumunod sa kanila. Ngayon, kung titingnan natin, sabi ko nga sa inyo, kung gusto nyo malaman kung saan nagmumula, kung ano yung sect at denominasyon, mga kapatid, i-eliminate mo one by one. Tanungin mo sino ang founder at ano ang kaugnayan nila sa unang mga alagad. Di ba? So wala, mga kapatid. Wala silang kaugnayan. Ang kanila lang is mag-claim lang sila ng talata. Yan. So kaya ang babala, maging ito, may babala pa rito mga kapatid. Yan. Sa Galatians chapter 1 verse 7 to 8. Ito, binabanggit din dito mga kapatid. Isa rin itong babala na dapat nating pakinggan. Kung talagang tayong sumusunod sa Panginoong Kristo, pakinggan natin ang sinasabi ng Panginoong Kristo. Okay. Sa Galatians chapter 1 verse 7, ang sabi rito, hanggang sumusunod naman talata, ang totoo ay walang ibang mabuting balita, lamang ay may mga nagliligalig sa inyo at nagsisikap na baguhin ang mabuting balita. Yan. Binabago nila kasi sabihin nila natalikod. Diri mo? Pagbabago yun. Maging kami o isang anghel man, babala. Kaya kahit magsabi man siya, sugo siya, anghel siya, ang babala rito ng Biblia ay huwag pakikinggan. Maging kami o isang anghel man mula sa langit ang mangangaral sa inyo kaysa mabuting balita, ipinangangaral namin pagkasumpain siya. Sinasabi na namin, inuulit ko, kung may mangaral sa inyo na iba kaysa mabuting balitang tinanggap ninyo, ay pakasumpain siya. Sige, block na lang natin sa 7-Eleven. Okay. Ayan. Ayan mga kapatid. So you see, ang sabi rito, kahit mga anghel mula sa langit, nagaling sa langit mangaral ng iba sa mabuting balita na ipinangaral na natanggap natin mula sa mga apostol, ay huwag nating tanggapin, pakasumpain siya. Meron dito sa atin sa Pilipinas, anghel, pero hindi mula sa langit. Much more na huwag nating tatanggapin, mga kapatid. Yan yung babala sa atin. Meron pa nga dito sa second John, mga kapatid, tingnan natin sabi dito sa 2 John, na babala rin sa atin. Okay. Sa 2 John verse 10, sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni huwag ninyong batiin, sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kaisa niya sa masamang gawain. So you see, huwag batiin. Ano yung ibang mabuting balita na dala nila? Pero sasabihin nila, ang Panginoong Kristo ay tao. Tao na lang. Pero, ang mga bersikulo o mga talata patungkol sa Panginoong Kristo ay binabaluktot nila. Diba? Halimbawa, katulad ng John chapter 1 verse 1 to 3, and then verse 14, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
And the Word was made flesh and dwelt among us. And then sa Philippians chapter 2, verse 5 to 8, sabi niya, magpakababa kayo katulad ni Kristo na kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, bagkus sinubad niya ang kanyang katangian ng pagkadiyos at namuhay na katulad ng isang alipin. And then sa Hebrews chapter 1, verse 3, mga kapatid, yan yung mga tinanggap natin na aral sa Panginoong Jesucristo. At ngayon nga, just recently, yung isang archaeological evidence na discovered just recently, nitong buwan lang na ito, na merong carving na around itong buwan na ito ay around mga 2nd century na sinasabi ang binabanggit na ang Panginoon Jesucristo ay Diyos. So you see. So kapag ang tanungin natin kung magsusuri tayo, ano ba yung pananampalataya ng unang mga alagad? Kasi sinasabi dito, kapag ang dalang mabuting balita ay iba sa tinanggap natin, ibig sabihin galing sa mga alagad, at kakaiba sa tinuro nila sa atin, yung mga itinuturo ng mga tao na nagsasabi kuno ng katotohanan, ay ang sinasabi ng banal na kasulatan. Huwag nating tanggapin. Okay, mag-search kayo. Kaya nga marami, alam niyo mga kapatid, ito Kaya nga mga kapatid, marami na pong mga pastor, just recently, hinahanap ko yung si Castle King. Si Castle King. Sabi niya, dati siyang Catholic, napunta siya sa Protestant, sa born again, for 25 years kasama yung mga magulang niya. Pero nagbalik siya sa Catholic Church. Bakit? Because of the truth. Yung mga pastor na mga matatalino, may mga doctoral degree, mga founder ng kanilang mga sekta, bumalik sa Catholic Church for the sake of the truth. Despite na malawalan sila ng 10% ng tithes, ng mga offering ng mga membro nila, tithes and offerings. Despite of that, yung karangyaan na na-enjoy nila, iniwan nila yun for the sake of the truth. Kasi, nung inaral nila yung mga teachings ng mga unang mga alagad at yung mga sumunod sa mga alagad, ay nagpo-point out to the Catholic Church. Yun yung isa sa paraan para hindi tayo maligaw, mga kapatid. Ayun yung babala sa atin. Doon sa 2 John, kanina, di ba, verse 10? Kapag huwag sila, kaya magdala sila ng ibang balita, dala nila, ay huwag nating batiin. Doon sa Galatians 1:7-8, sabi niya, anghel man na mula sa langit, na mangaral ng iba kaysa sa mabuting balita na ibinigay ng mga apostol, na tinanggap natin mula sa mga apostol, ay huwag nating tanggapin. Pakasumpain siya. Itong nagpapakilala dito sa atin sa Pilipinas, hindi galing sa langit. Dito sa lupa, much more. Yung nga sa langit, galing na anghel Kung galing na ang anghel sa langit, ay huwag daw nating tanggapin. Much more kung yung tao na dito sa lupa, magpakilala na siya yung may dala-dalang katotohanan, ay huwag nating tanggapin, mga kapatid. So yan, para hindi tayo maligaw. Yan yung isa sa paraan para hindi tayo maligaw. Okay. Balikan natin yung Luke 21. So medyo yun yung medyo controversial na mga usapin yan, mga kapatid. Kaya yun yung ating titingnan. Huwag kayong mababagabag kapag makakabalita kayo ng mga digmaan, mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karakaraka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa-bansa, tangkarian sa kapwa-karian. Magkakaroon ng malakas na lindol, magkakagutom, at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw ng mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. So itong mga bagay nito, itong huling part na ito na banggit, it continuously happen, mga kapatid. Yung mga dati, yung halimbawa, yung patungkol sa pagbaha, yung mga hailstorm, mga tornado, itong digmaan ng Ukraine, or kahit noong World War I, World War II, or World War III na darating, these are signs. Pero sabi ng Panginoon, hindi yan ang hindi karakaraka darating ang wakas. Pero isa sa
sign, mga kapatid. Isa sa final sign na nakita ko sa Bible na yun ang babala ng Panginoong Kristo na dapat nating tingnan. Ang sinasabi sa Matthew chapter 24, verse 14. Nasabi niya, "And the gospel of the kingdom shall be preached to all nations, then the end shall come." Bakit? Kasi ang magiging saksi yung pagpapahayag ng mabuting balita. Yun yung ibig sabihin talagang makatarungan si Lord. Para pagdating sa kadulan, pagharap mo sa kanila, you have no reason at all. You have no reason at all to say, hindi ko po narinig ang mabuting balita. Hindi ko po alam yan. We have no reason at all. Yung sinasabi sa Matthew 24 verse 14, "And the gospel of the kingdom shall be preached to all nations, then the end shall come." Pero ang pinaka-relevant, nangyayari na yan eh. Siguro ang pinaka-mabigat na dapat nating bantayan is yung pagdating ng mga false messiah. Yung mga false na mga bulaang mga guro. Yung sinasabi, mag-ingat sa mga bulaang guro. Yun yung dapat nating bantayan kasi yun yung nangyayari ngayon sa kasalukuyan. At yun, maraming mga kapwa tayong mga Katoliko na nabibiktima nila. Pero salamat pa rin sa biyaya ng Panginoon sapagkat marami na pong nagsisibalikan na mga kapatid natin sa ating pananampalataya. Kaya ngayon sabi kanina ni Sister Amy Victorio, lalo na sa mga ordinaryong Katoliko, ipalo po natin ang punto por punto. They are talking, ang pinag-uusapan dyan ay mga patungkol sa ating pananampalataya. At yung pananampalataya at katwiran ni Brother Wendell Talibong, hanapin niyo po sa Facebook or dito sa YouTube or kahit dito sa TikTok, mayroon din. And then sa Facebook, yung Catholic Answer. Yan, hanapin nyo. Ang namamahala sa Catholic Answer, they're all Protestant in background. Mga dati silang Protestante na bumalik sa Catholic Church, nag-embrace sa Catholic Church. Kaya nga kung ang basihan natin mga kapatid is kung ito mga matatalino na ito ay bumalik sa Catholic Church, then who are we? Isa yan sa consideration that we need siguro to revisit our Catholic faith. And then, sabi nga ni Blessed Cardinal John Henry Newman, to be deep in history. Si John Henry Newman, dating Anglican, ang Anglican Church na itinatag ni King Henry VIII, dahilan sa hindi siya pinayagan ng Pope na mag-asawa uli. Dinivorce niya ang asawa niya. So, nung hindi siya pinayagan, umalis siya at nagtayo siya ng Church of England o yung Anglican Church. And then, ang Philippine, nakakalungkot nga, ang Philippine Independent Church, ang Aglipay, ay nakipag-collaborate na sa kanila. Kaya may mga bishop or mga pare na silang babae. So yan mga kapatid. So, ang babala sa atin ng Panginoon na huwag tayong sumunod sa kanila. Kasi ang sinasabi ng Panginoon, mga darating. So kung titingnan mo, ibig sabihin, pag sinabing may mga darating, ibig sabihin may nauna. Then, let us check the history of Christianity. Sino ba yung nauna? At sino yung mga nahuli? Mga kapatid. So yan yung babala sa atin ng Panginoon. Na ingatan natin ang ating mga sarili. For us not to be deceived, ay kinakailangan i-check natin ano ba yung pinaka-umpisa ng lahat. Ano ba yung saan man nagpasimula itong mga sekta na ito. Di ba? Alamin natin dapat mga kapatid. Di ba? Alam naman natin na noong 16th century, inumpisahan ni Martin Luther. Then tingnan mo after 16th century, doon mo na makikita kung sino-sino yung mga yun. Try to find out from 16th century up to 2024, sino yung mga sekta na yun? Hanapin mo. And then from 16th century below, ano yung nag-i-exist na pananampalataya noon? Yan lang yung pinaka-easiest way na para hindi tayo maligaw. At noon nga, nung nakalipas na araw, binanggit nung nakalipas na mga video ko na ginawa, Jesus is Catholic. The apostles are Catholic.
And then why you are not Catholic? Need proof, mga kapatid, that the apostles are Catholic? Jesus Christ is Catholic? Simple lang, sa isang aral lang. Or kahit sa dalawa. Una, ang mga alagad naniwala sa real presence of the Lord Jesus Christ in the Eucharist. Ano ang proof doon sa John chapter 6? Ano yung proof ng hindi mga naniwala na umalis, nagprotesta? John chapter 6 verse 66. Si San Pablo, Catholic, basahin niyo ang 1 Corinthians chapter 11. So, at isa pa yung pangalawa, sa Luke chapter 1 verse 48, all generations shall call me blessed. Ano lang ang gumagawa nito? The Catholic Church. So tingnan nyo, lahat ng mga pananampalataya na hindi nila tinatanggap ang real presence of the Lord Jesus Christ, kasama sila doon sa John chapter 6, 66. Di ba nakakatakot? 666. John chapter 6 verse 66. 666. Basahin niyo yun, mga kapatid. Or the entire chapter 6 of John. And then yung 1 Corinthians chapter 11. So the apostles, the Lord Jesus Christ are Catholic. Then, why you are not Catholic? Yun lang yan, mga kapatid. Yun yung paraan para hindi tayo maligaw. Alamin natin kung ano ba yung pinampalatanayan ng unang mga alagad na tinanggap natin hanggang sa kasalukuyan. Yan, mga kapatid. And yan ang sinabi ni Blessed Cardinal John Henry Newman, to be deep in history is to cease being a Protestant. Me, myself, napunta din ako sa ibang sekta. Ako ay pinagmamalaki ko na nalublob ako sa ilog. Kayo, baka nalublob lang kayo sa drum o di kaya sa swimming pool. Sa akin sa ilog, kulang na lang Jordan River. See, mga kapatid. But, nagbalik ako sa Catholic Church. So yun na, mga kapatid, ang sinasabi sa atin ng Panginoon na mag-ingat tayo para hindi tayo maligaw. Alamin natin yung ating pananampalataya. Alamin natin yung ating pagiging Katoliko. Prior ka pumunta sa ibang sekta, aralin mo ang ibang sekta, is aralin mo muna ang iyong pananampalataya. Ang sabi nga ni late Father Larry Paraon, sabi niya, para ma-determine, ma-distinguish mo ang fake, you don't need to study about fake mga churches. You just need to study the true church. Then, after that, ma-distinguish mo na kaagad kung ano yung mga fake. So, maybe that is by now, mga kapatid. Maraming salamat sa nagsubaybay at yung mga nag-likes at saka yung nag-tap ng screen at yung nag-comment si 7-Eleven na member ng Inc. 1914. Hinihintay namin kayo na makipag-debate ng round 2 kay Father Darwin. Kung hindi lang sana pinatay ng miyembro ng SCAN nyo, na miyembro ng SCAN pumatay kay Father Richmond Villaflornilo, ay dalawang kahiyan sana ni Father ni Parva, ni Ramil Parva. Kung hindi sana pinatay ng member ng SCAN nyo. So, yan mga kapatid. So, shalom. That is by now. And maraming salamat sa mga nagsubaybay at maraming salamat sa nag-consider to tap the screen. At kahit yung hindi man nag-tap ng screen yet, they watch us or nakinig sila sa atin. May God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito. Shalom po mga kapatid.